Si Chisaku Kakehi o Chisaku Yamamoto ay pinanganak noong November 28, 1946. Siya ay lumaki sa Kitakyosho City sa Japan. Nagmula sa isang middle-class na pamilya kung saan ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa steel factory. Mabilis, matuto at matalino si Chisaku kaya pursigido din ito na makapagtapos ng kanyang kolehiyo. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang ama at hindi siya sinuportahan sa gusto dahil ang sabi niya hindi siya naniniwala na kailangan ng mga babae na mag-aral pa. Ang gusto niya ay magpakasal na lamang ito at magkaroon ng sarili niyang pamilya. Dati kasi sa Japan o kahit sa Pilipinas pa na dapat ang mga babae ay nasa bahay lamang, inaasikaso ang asawa at mga anak at gumawa ng mga gawaing bahay. Kaya hindi na importante na makapagtapos pa ng pag-aaral dahil hindi rin naman magagamit. Nakabaliktaran ng kung ano ang paniniwala ng mga makabagong henerasyon. Taong 1965 ay nakapagtrabaho si Chisaku bilang bank teller. Makalipas lamang 4 na taon noong 1969, siya ay nagpakasal sa edad na 23. Ang kanyang napangasawa ay isang Osaka-based driver na naging matagumpay na negosyante ng fabric printing company na ginagamitan nila ng cyanide para sa commercial printing. Huminto sa pagtatrabaho si Chisaku para alagaan ang 2 anak. Sila ay namuhay ng komportable dahil na din sa maayos ang kita ng kanyang asawa sa negosyo. Taong 1994, makalipas ang 25 years na pagsasama, ay inatake sa puso ang asawa ni Chisaku. Tumagal ito ng ilang araw sa hospital ngunit namatay din isang araw na dapat sana ay ma-discharge. Siya ay namatay sa edad na 54. Matapos mamatay ng kanyang asawa ay si Chisaku na humawak sa naiwang negosyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin tumagal ang negosyo at nag-upisa din itong humina. Marahil ay dahil hindi kinaya ni Chisaku na i-manage ito ng mag-isa. Lalo pa't wala siyang experience na humawak ng ganong klaseng negosyo. Dahil sa palugi na ang kanilang negosyo ay nagkaroon na din ng maraming utang si Chisaku. Di nagtagal ay nagdesisyon na rin siya na ipasara na lamang ang negosyo at nag-file ng bankruptcy. Kalaunan ay nawala na din ang kanilang bahay. Gayunpaman ang mga pangyayaring yon ay hindi nagpatigil kay Chisaku na maghanap ulit ng bagong taong mamahalin. Taong 1995, sa edad na 49, ay nagpakasal si Chisaku sa pangalawang pagkakataon. Nagkakilala sila ng bago niyang asawa sa pamamagitan ng dating agency. Ang pangalawang asawa niya ay isang manager sa pharmaceutical wholesaler, 10 taong mas matanda kaysa sa kanya. Gayunpaman noong 2006, matapos ang 11 years na pagsasama ay namatay ulit ang kanyang asawa dahil sa stroke. Ngunit hindi ulit tumigil si Chisaku na maghanap ng taong makakasama niya sa buhay. Taong 2007 sa edad na 61 ay muling na-engage si Chisaku sa 78 years old na si Toshiaki Shihiro, dating prefectural official na mula sa Kobe. Hapon ng December 18, 2007, nag-lunch si Chisaku kasama si Toshiaki at mga anak nito. Ngunit makalipas lamang ang 15 minutes, matapos nilang kumain ay nag-collapse si Toshiaki sa gitna ng napaka-busy na kalye. Sa mga oras na yon, dumating ang ambulance at makikitang hinihingal at agaw hininga si Toshiaki. Sinamahan ni Chisaku si Toshiaki hanggang sa hospital. Ngunit nung tinanong siya ng ambulance staff kung anong kanyang pangalan ay sinabi niya na siya ay si Hirauka. Kahit sa pamilya ni Toshiaki ay Hirauka din ang kanyang pakilala. Pagkarating nila sa hospital ay sinabi ng doktor na muntik na itong mamatay dahil sa internal asphyxiation, kung saan ang katawan ay kinukulang sa oxygen na sanhi ng allergic reactions o di kaya ay may foreign object na humarang sa daluyan ng hangin. Nakaligtas sa kamatayan si Toshiaki ngunit may mga side effects sa kanyang katawan, gaya ng paglabo ng kanyang paningin at inilagay sa life support hanggang sa dumating ang taong 2009 ay namatay din ito sa sakit na cancer. Nung buhay pa si Toshiaki at nasa life support pa, ay may nakilala at nagpakasal si Chisaku sa pangatlong opisyal na asawa niya noong 2008. Ang kanyang napangasawa ay si Toshiaki Tony Yamamoto. Siya ay 75 years old at nagtatrabaho bilang agricultural cooperative entrepreneur. Sa kasamaang palad ay namatay din si Tony pagkalipas lamang ng 3 buwan matapos nilang makasal ni Chisaku. At sa muli ay hindi pa rin tumigil si Chisaku sa paghangad ng pag-ibig. Noong 2011 ay na-engage ulit si Chisaku sa 71 years old na si Masanori Honda.
At sa edad na 71 ay may mabuting katawan si Masanuri. Meron lamang siyang mild diabetes, ngunit madalas itong nasa sports club para maging fit. Hindi malinaw kung saan sila nagkakilala ni Chisako, ngunit ayon sa balita ay si Masanuri ang siyang unang lumapit kay Chisako. Noong March 9, 2012, nakipagkita si Chisako kay Masanuri sa isang tindahan. Pagkatapos noon ay naghiwalay din sila para umuwi sa kanilang bahay. Ngunit bandang alas 5 ng hapon nung araw na yon ay nawala ng malay si Masanuri habang nagmamaneho ito ng kanyang motor. At sa loob lamang ng 2 oras matapos nitong madala sa hospital, ay kinumpirma ng doktor na siya ay pumanaw. Siya ay namatay sa arrhythmia o mas kilalang irregular heartbeat. Ang arrhythmia ay ang pagkakaroon ng problema sa rate o rhythm ng pagtibok ng puso. Maaaring masyadong mabilis, masyadong mabagal o may hindi regular na rhythm ang puso. Napag-alaman na 2 buwan bago mamatay si Masanuri ay may sikretong kinikita si Chisako na lalaki sa pamamagitan ng dating agency. Pagkatapos ay na-involved na naman si Chisako sa isang 75 years old na retired architect na si Minoru Hiyuki. Si Minoru ay malungkot at mayroong lung cancer. Ngunit noong taong 2013 ay tuluyan itong gumaling sa kanyang sakit dahil sa tulong ng radiation therapy at bumalik sa mabuti ang kanyang kalusugan. Ipinakita ni Minoru ang sobrang pagmamahal kay Chisako. Pinapadalhan niya ito ng email araw-araw at sinabi na gusto na niyang makasama si Chisako habang buhay. Napaka-close at sweet nilang dalawa. Madalas din silang kumain sa labas at mamasyal. Ngunit ang kasiyahang nadarama ni Minoru sa piling ni Chisako ay hindi rin tumagal. Noong September 10, 2013, matapos silang mag-dinner ay hinimatay si Minoru. Sa oras na dumating ang ambulance ay hirap na itong huminga. Kahit na alam ni Chisako may mga anak at magaling na si Minoru, ay nagsinungaling pa rin ito sa ambulance staff at sinabi na walang pamilya si Minoru at siya ay dumaranas na ng cancer sa baga. Noong humiling ang ambulance staff ng permiso para i-resuscitate si Minoru ay hindi pumayag si Chisako. Kaya makalipas lamang ang 2 oras ay namatay din ito. Ang nakitang dahilan ng kanyang pagkamatay na sinabi ng doktor ay base na din sa sinabi ni Chisako sa mga staff na lung cancer. Ngunit kalaunan ay lalabas ang katotohanan sa totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. November 2013, ilang linggo lamang ang nakakalipas matapos mamatay ni Minoru, ay nagpakasal ulit si Chisako sa pang-4 na pagkakataon. Ang kanyang asawa ay ang 75 years old na si Isao Kakihi, isang retired salesman. Nakilala niya si Isao sa matchmaking service. Sobrang masaya si Isao sa bagong natagpuang pag-ibig. Masaya ito sa palitan nila ng emails at messages ni Chisako. Sinabi din niya kay Chisako na gagawin nilang lahat para ma-enjoy nila ang mga natitirang araw nila sa mundo na puno ng pagmamahalan. Ang hindi niya alam ay hindi rin magtatagal ang kanyang buhay. Matapos lamang ang 2 buwan, December 28, 2013, natagpo ang patay si Isao sa kanyang bahay malapit sa Kyoto. Siya ay namatay dahil sa cardiopulmonary arrest matapos nilang kumain ng hapunan ni Chisako. Tumawag ng ambulance si Chisako at dinala sa hospital si Isao, ngunit makalipas lamang 1 oras ay binawian din ito ng buhay. Dumating ang mga pulis sa kanilang bahay para matanong si Chisako. Makikitang sobra itong malungkot dahil sa pagkamatay ng asawa. At gaya ng dati ay case closed na naman at paulit-ulit na lang ang mga nangyayari. Ngunit may isang detective na sobrang naghihinala kay Chisako. Alam ng detectives kung makailang beses nang namatay ng asawa at partner si Chisako. Nagsagawa ng autopsy kay Isao at sa resulta ay nakita na may bakas ng cyanide sa kanyang katawan. Madalang na ginagawa ang autopsy sa mga taong namatay sa Japan, maliban na lamang kung naghihinala ang mga pulis na may foul play. Kaya din siguro hindi napansin ang totoong naging sanhi ng pagkamatay ng mga dating asawa at partners ni Chisako. Ngunit ang pagkamatay ni Isao ay kahinahinala, kaya nagsagawa na sila ng autopsy. Ang nakitang cyanide sa kanyang katawan ay nakita sa kanyang puso, dugo at tiyan. Sa huli ay inaresto si Chisako noong November 2014. Nag-umpisa ang mga pulis sa pagsusuri sa kanyang bahay sa Kyoto at sa kanyang apartment sa Osaka.
Nadiskubre nila na nakapirma si Chisako sa 10 matchmaking agencies sa magkaibang prefectures, kung saan ay binigay niya ang mga specific na mga detalye ng mga tipo niyang lalaki. Itinukoy niya na ang mga gusto niyang mapangasawa ay ang lalaking walang anak, may edad, may sariling bahay, mayaman at wala siyang pakialam kahit na may dati ng isyu ito sa kalusugan. Nakakita din ang mga pulis ng health supplement pills at mga wala ng laman na capsule sa apartment ni Chisako. Dito nagpapakita na pinapalitan niya ang laman ng capsules ng health supplement at nilalagyan niya ng dinikdik na cyanide. May nakita din ng mga bakas ng cyanide sa basurahan ng kanyang bahay. Nakakita din sila ng isang maliit na bag ng cyanide na inilibing niya sa isang paso ng halaman sa loob ng kanyang bahay. Ayon sa report ay nakakuha si Chisako ng cyanide sa dati nilang negosyo sa printing factory. Kinasuhan si Chisako ng 3 kaso ng murder sa pagkamatay ni Isaho, Minoru at Masanori, at ang kasong attempted murder sa pagkamatay ni Toshiaki. Katunayan ay gusto ring imbestigahan ang 3 pang naunang namatay, ngunit hindi na posible dahil na-cremate na ang katawan ng mga biktima. Pero naniniwala pa din ang mga pulis na hindi malayong pare-pareho lang ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ngunit wala silang sapat na ebidensya para mapatunayan na guilty si Chisako. Ang trial ay nagsimula noong 2017 at ang mga press, media at ang publiko ay halos nakatutok lahat sa kaso ni Chisako. Gayunpaman ay nag-plead na not guilty si Chisako. Ayon sa prosecutor ay nakilala niya ang mga lalaki sa pamamagitan ng matchmaking agencies, kung saan ay ginagamitan niya ng charm ang mga malulungkot na lalaki para mabilis itong ma-inlove sa kanya. Lahat sila ay pinangakuan din niya na magsasama sila habang buhay. Pag nakuha na niya ang loob ng mga lalaki ay sinisigurado niya na siya ang magiging beneficiary ng kanilang mga ari-arian at para na rin makakuha ng malaking halaga sa kanilang life insurance policies. Alam niyang maniniwala sa kanya ang mga lalaki dahil ang buong akala nila siya ang mag-aalaga sa kanila dahil na din sa kanilang mga edad. Kaya niya sila pinapainom ng health capsules na may lamang cyanide para kunwari ipakita na siya ay concerned sa kanilang mga kalusugan. Ngunit ano nga ba ang epekto ng cyanide sa ating katawan? Ang cyanide ay pipigilan ang mga cells ng ating katawan na gumamit ng oxygen. Pag nangyari yon ay mamamatay ang mga cells. Ang cyanide ay napakadelikado sa puso at utak kumpara sa ibang mga organs ng ating katawan dahil ang ating mga puso at utak ay nangangailangan ng maraming oxygen. Sa kaso ng mga namatay ay magkapareho halos ang mga nangyari sa kanila. Lahat ay nahirapang huminga at bigla na lamang mahihimatay. Lahat sila ay may mga edad na, wala mga asawa at may mga malaking savings. Katangian na hinahanap ni Chisako sa kanyang mga target. Napag-alaman din na mahiram pa na 48 million yen o halos 18 million sa peso si Chisako kay Sahiro. At malamang kaya niya ito pinatay para hindi na niya kailangan pang magbayad kay Sahiro. Katunayan kahit ang pamilya ng mga namatay na lalaki ay hindi rin nila kilala ang totoong pangalan ni Chisako dahil gumagamit siya ng napakaraming pseudonyms sa tuwing siya ay nagpapakilala. Hindi malinaw kung ano ang financial status ni Chisako nung nangyari ang mga pagpatay. Hindi rin alam kung may ipon ba ito. 4 sa mga lalaking pinatay niya ay nakakuha siya ng napakalaking pera. Ngunit hindi maintindihan ng mga tao bakit patuloy pa din niyang ginagawa ang mga bagay na yon sa iba pang biktima. Walang pakialam si Chisako sa buhay ng tao. Ang mahalaga sa kanya ay magkapera. Nakakuha din siya ng 16 million yen o 6 million sa peso kay Masanori. Ayon sa report, ang kabuang pera na nakuha ni Chisako sa lahat ng kanyang mga nabiktima ay umabot sa 500 million yen o mahigit kumulang 184 million sa peso. Sa panahon ng trial ay sinabi ng defense team ni Chisako na maliit lamang ang ebidensya para mabackupan ng prosecutors ang kanilang mga claim. Wala din umano sila ebidensya kung paano nakakuha si Chisako ng cyanide kahit na ginagamit yon sa kanilang printing business dati. Sa panahon ng interview niya sa Japan media ay sinabi din niya na wala siyang paraan para makakuha ng cyanide, kaya napaka-imposibleng malaso niya ang mga lalaki. Ayon pa sa defense team ni Chisako ay wala din makapagpapatunay na kasama niya ang mga lalaki sa oras o bago sila nag-collapse. Sa makatuwid,
may posibilidad na ibang tao ang gumawa ng krimen. Dagdag pa ng defense na walang natagpuan na cyanide sa 2 sa 4 na biktima at dahil dito mga lalaki ay maaring namatay sa sakit o di naman kaya ay kinuha ang kanilang sariling buhay. Gayunpaman dinala ng prosekusyon ang testimonya ng mga emergency service staff na gumamot sa mga lalaki at sinabi nila na nilason nga ang mga ito. Nakita din ang mga ebidensya gaya ng pag-sign up niya sa mga dating services at sa mga gusto niya sa lalaki na makamatch. Nakakita din ang mga prosecutor ng medical book sa kanyang bahay na naka-highlight ang pages tungkol sa poisoning. Sa panahon ng trial ay paiba-iba din at pabago-bago ang mga testimony ni Chisako. At sa isang punto ay inamin niya sa mga prosecutor na sa katunayan ay pinatay niya ang kanyang ika-4 na asawa na si Isahu. Pinatay niya umano ang lalaki dahil sobra siyang nagalit nung nalaman niya na nagbibigay ng pera si Isahu sa napakaraming babae, ngunit ni Cinco ay hindi siya nakatanggap ng pera mula sa lalaki. Pero makalipas lamang ang 2 araw ay sinabi niya na wala siyang maalala na may sinabi siyang ganon sa korte. Ayon sa defense team ni Chisako ay mayroon siyang demensya, kaya hindi siya maaring makulong dahil sa kanyang kondisyon. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang demensya, ito ay isang sakit na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahang magsagawa ng pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Binase nila ang appeal na yon sa inconsistency sa kanyang mga testimony. Sa isinagawang psychiatric assessment kay Chisako sa panahon ng kanyang trial, ay lumalabas na siya ay may mild dementia. Ngunit hindi siya nagpakita ng mga signs na yon sa panahon ng mga pagpatay. Sinabi ng presiding judge na alam niya kung anong kanyang ginagawa. Ang kanyang kondisyon ay mild lamang, kaya hindi yun nakakahadlang sa kanyang kakayahang managot sa kanyang mga krimen. Si Chisako ay patuloy na nagprotesta sa kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, pinal na siyang napatunayan na nagkasala sa 3 kaso ng murder at 1 kaso ng attempted murder. Pinaniniwalaan na maaring siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng marami pang mga lalaking nakasama niya at nakarelasyon. Ngunit hindi ito mapatunayan dahil sa paglipas ng panahon at na-cremate na rin ang mga bangkay ng mga potensyal na biktima. Sa huli ay natalo ang kanyang team sa apela. Noong November 7, 2017, siya ay sinentensya ng death penalty sa pamamagitan ng pagbitay. Sinubukan pa ulit na mag-apela ng kanyang abogado, ngunit tinanggihan na ng Supreme Court ang kanilang huling apela, na nagsasaad na ang kanyang malupit na mga krimen ay base sa malakas na intensyon na pumatay. Hindi inilabas sa publiko kung kailan ang final execution date ni Chisako. Ngunit base sa batas ng Japan, ang inmates ay dapat ma-execute pagkatapos ng 6 na buwan matapos ang sentence hearing. Shout out sa magkaibigan na sila Leonila Balangit at Lorna Male ng Europe. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!